Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral na naman. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kukunin natin dito sa Bibliang Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Maliwanag po meron tayong ginagamit na Bible. Ang tawag po dito Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Hindi po ako pastor, pero tinatawag nila akong pastor kapag ako ay nagsishare ng Word of God sa mga tao. Wala naman pong masama kung tawagin nila ako ng pastor. Kasi po ang pastor nangangaral. Si Jesus po ay pastor. Siya nangangaral. Wala namang problema yon kung tawagin kang pastor. Pero, dapat kung pastor ka ni Jesus, yung aral ni Jesus ang daladala mo o yung aral ng kanyang mga lingkod na nasa Biblia. Kung tatawagin ka naman pastor, ang pinopromote mo, ang religion mo. Anong klase kang pastor? Sabihin mo na ministro ka. Kung ministro ka, ang pinopromote mo naman ang religion ninyo, ang inyong founder. Anong klase kang ministro? Sasabihin nyo, membro kayo ng simbahan ni Jesus. Kung talagang membro kayo ng simbahan ni Jesus, bakit si Jesus hindi nyo siya sinusunod? Yung aral kay Jesus ayaw ninyo. Pinagpipilitan ninyo na si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang. Kung may pilit ninyo, gumagamit pa kayo ng Biblia. Akala mo, pag binasa yung Biblia, garantisado, tama ang sinasabi mo. Hindi. Kagaya na lang ng binabasa ninyo, na yung sinabi ni Jesus sa 1:8:40. Anong sabi ni Jesus? Sa King James Version, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Gusto niyo akong patay, sabi niya. Paborito niyo yan. Kasi nga naman, ang nagsalita dyan, ang ating Panginoong Yesus mismo, na sinabi niya, ako'y tao. Yung tanong, kailan yan? Kailan yan? Nang siya ay nasa anyong tao. Anyo lang. Nagkatawan tao. Pag sinabing nagkatawan tao, wala siyang katawan ng tao. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, atin munang hingin ang patnubay ng Santong Espiritu ng Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Tignan natin, meron nga bang katawan si Jesus? Kasi sinabi niya, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Tignan natin muna dito sa Hebreo. Ano nakalagay dito? Basa. Ito. Sa Hebreo 10:5-6. Dahil diyan,
na si Kristo'y naparito sa daigdig. Sinabi niya sa Diyos. Ano sabi? Si Kristo naparito sa daigdig. Anong daigdig yun? Daigdig ng mga tao. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Ano sinabi niya sa Diyos? Ang mga panghalay, pati mga andog at mga hayop na andang sunogin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalulugdan ng mga handog na sinusunog at ng mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. O kita nyo? Sinong naganda yung katawan ni Jesus? Ayon mismo kay Jesus, ang Diyos. So wala siyang katawan na gaya ng tao. Kaya yung nangyari doon, yung sa 1:8:40 na sinasabi ni Jesus, ako'y tao na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na gusto nyo kong patayin. Yun na po yung naipanganak na siya ni Maria at lumaki na at nangaral. Pero bago ipinanganak ni Maria itong Kristo, ito sinabi ni Jesus, nang suguin siya dito sa daigdig, kinausap niya po ang kanyang ama, ang Diyos, na bigyan siya ng isang katawan upang ihandog. Kasi nga po, yung mga inahandog ng mga tao noon, ng mga hayop, dinadala sa dambana, kahit na hayon sa kautusan yon, hindi na po nalulugod ang Diyos noon sa kanila. Kaya isang katawan ang ibinigay ng Diyos kay Jesus. Na yung katawan na yun, yun ang ihandog, yun po yung naipako sa krus. Pero before that, bago siya magkaroon ng katawang tao, wala siyang katawang tao. Kaya hindi mo pwedeng ipilit na si Jesus ay tao, kundi siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ano siya? Kung ang Diyos ay Espiritu, di natural si Jesus nung nasa langit, Espiritu din po siya. Ngayon, may hahandog mo ba yung Espiritu? May papako mo ba sa krus yon? Hindi mo nakikita? Hindi. Paano niya matutubos ang kasalanan natin kung walang katawan? Kasi ang inandog nila noon, ayop para mapatawad ang kasalanan ng tao. So, hindi na kinalugdan ng Diyos. Ito po yung binasa natin. Hebreo 10:5-6. Kaya't isang katawan ang sabi ng Panginoong Yesus, ang ihanda mo sa akin upang, ito na nga Asa na? Ito. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sinong naganda ng katawan niya? Walang iba kundi ang Diyos Ama. Kasi kausap niya ang kanyang Ama na nasa langit. Sa 8:7, kaya sinabi ko, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ito yung tungkol sa akin, sabi niya sa kasulatan. Ito po yung mga hula. Inihula sa lumang tipan. Ngayon, nagaganap po sa kanyang panahon. 8. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog gayon sa kautusan. 9. Sa kanya hidinugtong, ako'y narito
upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong parahan, inalis nga ng Diyos ang unang handog, yung mga hayop. Unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Napakaliwanag eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya po inanda ng Diyos ang katawan ni Jesus upang siya maging handog. Kasi po hindi na gusto ng Diyos yung mga handog kahit na ayon pa sa kautusan. Ang lumang tipan nasa ilalim ng kautusan. Kahit nasa ilalim ng kautusan, hindi na po kinalugdan ng Diyos ang mga handog. Kaya sinabi ni Jesus, narito ako, pasundin ang iyong kalooban. Ngayon, sinabi niya, ibigyan mo ko ng katawan na ihahandog. Kaya alam na ni Jesus na ihahandog po siya. Kaya yung kanyang pagkapako sa krus, yan po yung handog. Tignan naman natin ang sinasabi ni. Tignan natin ano. Ito, sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 13:38, dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39, at ang lahat na sumampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa aba ng pagkakasala, na mula sa mga ito'y hindi kayo kayang palayahin ng kautusan ni Moises. Kahit nakabatay pa sa kautusan yung mga handog na hayop para matanggal ang kasalanan ng tao, yun ay handog na kautusan kay Moises. Sa panahon naman natin, pinalitan ng Diyos ang handog, at ang ipinalit ay walang iba kundi yung handog kay Jesus. Siya po ang inihandog sa ibabaw ng krus. Siyang namatay, nagdusa, upang matubos po ang ating mga kasalanan. Ngayon sasabihin nyo, tao yan. Hindi po. Ito naman kasi mga antikristo na ito, kung makapagdebate sila eh. Kung may pilit nila, may pilit nila. Anak ng Diyos, tatawagin mong tao. Lalabas tao ang kanyang Diyos, ang kanyang Ama sa langit. Yan tanong, sino nga asawa ng Diyos? Di wala. Sapagkat si Jesus po, wala siyang laman at dugo na galing sa tao. Nagmula siya sa Espiritu Santo na ipinagbuntis ni Maria. Si Maria naman at Jose, hindi naman po sila nagkaroon ng honeymoon hanggang sa may silang niya ang bata na tinawag niyang Jesus. Walang nangyari po sa kanilang honeymoon hanggat hindi nanganak, hanggat hindi naipanganak po ang Kristo, ang Jesus sa laman. Yung laman yung Jesus. Yung Kristo, siya nagpunta dito sa lupa, sa daigdig, na sinabi niya, isang katawan ng hiyanda mo sa akin. Yun yung Kristo. Nakaliwanag naman eh. Balikan nga natin. Hebreo chapter 10. Kaya wag po kayong magpaloko. Magbasa kayo kasi. Nagpapahuto kayo sa mga ministro, sa mga pastor na walang. Di tama yan. Ito, Hebreo 5:6.
Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig. O sinong naparito sa daigdig? Yung Kristo. O, na nagkatawan tao na tinawag siyang Jesus ni Jose nang si may panganak ni Maria. Yung Jesus po, yung laman. Maliwanag ba? Yung Kristo, yun ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Kristo. Hindi ba napakaliwanag po? Wala naman tayong binabago eh. Binabasa naman natin, letra por letra, nababasa natin. Wala tayong dinadagdag, wala tayong binabawas. Nasa inyo lang yan. Malikot naman ang utak niyo, di wala naman ako magagawa ka. Kasi nagpapauto kayo. Pag sinabi ng inyong mga tagapagturo na si Jesus tao hindi Diyos, yan ang kagad ang inyong tinatanggap at inyong pinaniniwalaan at inyong sinasampalatayanan at inyo pa pinakikipaglaban ng bakbakan sa debate. Nagbabasa kayo ng Biblia pero yung gusto nyo lang basahin yung mga panig sa inyo, yung hindi panig sa inyo, ayaw ninyong basahin. Pag binabasa ng ibang tao, anong sinasabi ninyo? Hindi nyo maunawahan. Ibig sabihin, kayo lang ang ba nakakaunawa? Tagalog na ngayon Biblia, pinipilipit nyo pa eh. Huwag nyo nang pilipitin. Wala naman mangyayari sa inyo dyan eh. Sinong inuuto nyo? Sarili nyo. Sinong niloloko nyo? Sarili nyo. Pero yun, nagbabasa talaga ng Biblia, hindi nyo mauuto yan. Kaya nyo lang nauuto yung mga kasama ninyo sa inyong iglesyang ginabibilangan kasi nga uto-uto yan. Lahat kayo, puro kayo uto-uto eh. Bakit? Pagdating ng eleksyon, ito ang dadalhin natin. Hindi ba kayo uto-uto niyan? Yan ang pinagpasyahan ng pamunuan. Hindi ba kayo uto-uto niyan? Uto-uto kayo. Bakit? Kahit magnanakaw yung kandidato, pagka yan, parang bidding lang yan. Bidding nga talaga yan. Parakian lang naman ng, alam nyo na yan. Ding ding! 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 Yan, palakian ng kling! Bidding! Ito ang napagpasyan, ito ang ating dadalhin. Di ba kayo uto-uto niyan? Nag-aral ka. Pagkatapos nagpapauto ka lang. Kaya ang tawag ko sa inyo, mga huto-huto. Sige, mag-comment kayo dyan sa baba. Pwede naman kayo mag-comment. Huwag nyo lang akong murahin. Pero ayusin nyo. Kailangan tibagin ninyo. Hindi ba totoo yan? Kapag sinabing napagpasya ng pamunuan, hindi ba kayo uto-uto? Ang eleksyon, kalayahan nating mamili ng mga dapat mamuno. Kahit ng mga magnanakaw na pag lumapit sa inyo, binoboto nyo pa. Hindi lang yun, dinadala nyo pa. Ito, hindi ba may lumapit na sa inyong mga walang yang politiko? Napanood lang sa television. Lumapit na sa inyo. Anong sa survey, bagsak na. Kaya sila lumapit sa inyo kasi mga uto-uto kayo. Pero, siyempre, merong ano yan. Hindi nyo na may deny yan. Sapagkat nung araw, sa Ambering Pangasinan, may natalo, binabawi yung pera niya.
O, yung 30,000 na binigay niya, na pinangakuan, idadalin siya, siyang iboboto, natalo. Binabawi niya ngayon yung 30,000 niya. Napalabas sa television yun kaya hindi ko pwedeng kalimutan yun Oh. Galit na galit. Nabawi niya ba yung 30,000? Siyempre, hindi na. Ibinigay na Sawing palad si politiko. Natalo pa yung 30,000 niya. Naloko siya. Kasi siya ang pinangakuhan. Di ba ganyan kayo? Tapos magdi-deny pa kayo. Wala naman akong problema kung mag-deny kayo. Basta alam ko. Parang si Judas. Nagbenta ng 30 pirasong pila. Sige, balik tayo, Kaya si Jesus hindi taho. Siyang Kristo na pumunta rito sa daigdig ng taho upang iligtas ang taho sa kasalanan. Kaya bago siya bumaba, kinausap niya kanyang ama, isang katawan ang ihanda mo para sa akin upang siyang maging handog. Kasi yung mga handog na hayop, kahit na nakaayon pa sa kautusan, sabi ni Jesus ay hindi mo na kinalugdan, hindi mo na ninais, kaya't isang katawan ang ihanda mo sa akin upang maging handog. Purihin ng Panginoon. Napakaliwanag. May ganito kayong Bible? Basahin nyo. Kala nyo, niloloko kayo? Wala. Parehas po tayo, walang labis, walang kulang kung basahin ko ang Biblia. Yun ang nakalagay Purihin ng Panginoon. Kaya tatandaan nyo po, kaibigan, hindi tao si Jesus. Tingnan natin yung sabi ni Apostol Pablo. Kakakain ko po kasi Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa Filipos 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos. Di magkapantay sila. Kusa niyang walang kumuha sa kanya. Kusa niya, kaya pwede niyang kunin muli. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at tumulad at namuhay na isang alipin, ipinanganak bilang isang tao. Pinanganak bilang isang tao. Hindi kasi siya tao. Kung tao na yan, ipapanganak pa ba? Hallelujah. Tuloy, 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. Dahil dito, siya ay lubusang itinahas ng Diyos at binigyan ng karangalan higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo
ay Panginoon sa kalwalatian ng Diyos Ama. Yun. Kapantay niya po ang Diyos, yung kanilang pagka-Diyos. Pero magkaiba po sila. Iba yung tatay, iba po yung anak. Ang tatay ang Diyos sa langit, ang anak ay walang iba kundi si Jesus. Kaya magkapantay po sila. Oh. Kasi pareho silang Diyos. Na, si Jesus naging Diyos dahil anak siya ng Diyos. Kaya Diyos siya sa pagiging anak. Tandaan nyo po yan. Wag na po kayong maguluhang isip. Huwag kayong maniwala sa inyong mga ministro, mga pastor yan, na nagtuturo kung ano-ano. Binabanatan nyo si Jesus eh. Kaya nga tawag ko sa inyo, mga antikristo. Bakit? Nilalabanan nyo si Jesus eh. Sabi pa ng iba sa akin, meron ka bang mababasa? Sinabi ni Jesus, siya ay Diyos. Ang sagot ko naman, kung may mabasa ako sa Biblia, aangkinin mo, sasabihin mo na yung aral ninyo ay galing sa demonyo. Hindi po sila sumasagot. Hindi sila makasagot. Bakit? Wala, mababaw po sila sa kamunoy sa kahiyan. Talagang meron akong babasahin, ipopost ko pa nga letra for letra Kanya lang, nakakahawa sila. Sumasaw-saw sila sa social media, pero ang totoo, wala naman silang alam sa kasulatan. Kasi nga, uto-uto sila. Inuto sila. Yung nagturo sa kanila, nauto rin yun. Kaya yung tinuturuan niya, inuuto niya. Itong mga nauto naman, ganon din ang kanilang ginagawa. Inuuto ang kanilang kapwa-tao. Pero may mga nauto sila, pero biglang nahuntugata ang ulo, nagising. Lumayas, nilayasan ang kanilang simbahan. Ganon ang nangyari. Sa realidad po, si Jesus anak ng Diyos. Kaya tatandaan ninyo, kung anak siya ng Diyos, lalabas siya ay Diyos sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Pag ipipilit mong tao siya, lalabas ang Diyos sa langit ay tao rin na gaya natin. Pero yung pagbibintangan mo ang Diyos, tao. Yung ibang mga iba sabi nila, nag-asawa raw daw ang Diyos, ang bunga si Jesus. Loko-loko rin naman. Bakit? Sukat ba naman alam nila nag-asawa ang Diyos, samantalang hindi alam ng Diyos, nag-asawa siya. Kung may pilit, akala mo, budang galing. Yung pala. Lagi niyong tatandaan, kaibigan. Ang Biblia, batayan ng pananampalataya natin. Kaya tayo gumagamit ng Biblia, hindi upang manloko, kundi ipatutuho natin yung nakasulat sa Biblia. Yung iba, kunwari gumagamit sila ng Biblia, dami nilang ginagamit na Biblia, iba't ibang salin Pagkatapos lolokohin lang nila yung sarili nila. Sipin mo, ang binasa nila tungkol kay Jesus, sasabihin nila, hindi si Jesus ang tinutukoy dyan. Samantalang binasa nila, yung nakasulat patungkol kay Jesus. Dahil hindi nila personally nakasulat, sasabihin nila, hindi si Jesus yan. O sino yon? O baka naman ang tinutukoy nila, yung peking Jesus. Sino ba yung peking Jesus? Di si Kibuloy na nakakulong. O isa pa yon. Malakas ang tama. Sabi niya, lahat ng iyong kaluluwa, akin.
Hindi kayo makakapunta sa kingdom ng aking Ama kung di kayo dadaan sa akin. Kahit wag na, hindi ako dadaan sa iyo. Sapagkat sa Biblia, isa lang ang dahan papuntang langit, si Jesus. 1:14 sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Ito namang si Kibuloy naman, nabasa ang ginawa niya. Inangkin na. Ang kanya daw tatay, si Jesus. Nasan yung tatay ni Jesus sa Biblia? Di wala na. Ayun, nakakulong. May balak pa tumakbong senador ang loko-loko. Kala niya siguro, lulusot siya. Kukunti lang naman yung kanyang mga kapanalig. Yung iba, wala na. Bumabaligtad na yung iba bakit hindi ka babaligtad? Sasamahan mo ba naman yung peking Jesus na yan? Demonyo yan Peke nga di sa demonyo. Hallelujah. Sige, hanggang dito na lamang po. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin ng aming Panginoong Yesus ay nagkatawan tao. Salamat po. Ikaw ang nakakabatid, Panginoon Diyos, sa mga tao kung hindi man po ayon sa katotohanan ng kanilang pananampalataya ay baguhin mo po. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share kayo. Huwag niyo po kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Subscribe po kayo. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa kayong ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ng salita ng Diyos o ng poimen. God bless us all po. Bye-bye!